Narinig niyo na ba yung kwento nung hari at saka nung minister? Whatever happens, happens for good. Isa sa pinakamagandang, kuwento, ang ganda nung kanyang reflection 'no, na may kinalaman sa kung ano ba yung sa tingin natin nangyayari sa atin, good or bad. 'Di ba dun sa kwento na yon yung hari, 'di ba minister niya yung pinagkakatiwalaan niya, parang yun yung parang, nagsasabi sa kanya kung ano ba dapat ang gawin niya, ganyan pagdating sa mga decisions. So yung minister niya na yun. So dun sa kwento, um, lagi sinasabi ng minister niya na whatever happens, happens for good. So nagkaroon ng incident or accident yung hari, nililinis yung espada niya tapos nalaglag, tapos tumama dun sa isang daliri niya sa paa, so naputol isang daliri niya sa paa. And then sabi nung minister niya, whatever happens, happens for good. So nagalit yung hari kasi nga nabawasan na siya ng daliri sa paa, na-aksidente siya, na-disgrasya siya. So sabi niya dun sa minister, "Anong pinagsasabi mo na whatever happens, happens for good? Eh, nasaktan na nga ako, natanggal isang daliri ko sa paa." Sobrang galit niya, pinakulong niya ngayon, 'di ba, yung minister niya. Tapos, months passed, ah, pumunta sila sa pumunta yung hari rather 'no, para mag-hunting ng, hayop 'no, sa gubat. Sa kanyang pagpupursige na makakuha ng hayop o makapag-hunt ng hayop, naligaw siya 'no, na nahiwalay siya dun sa kanyang mga sundalo. Sa madaling salita, napunta siya sa isang tribe ng mga tribo 'no, sabihin na lang natin mga indigenous people. So kinakailangan dahil napunta siya doon, to cut the story short again, kinakailangan niya siyang ialay sa God nung mga, indigenous people. So, siyempre hinubaran siya 'no, binihisan siya ng maayos dahil iaalay siya. Napansin ngayon ng isa sa pinakamataas dun sa mga tribe na yun na kulang yung daliri niya sa paa. So, para sa kanya hindi katanggap-tanggap 'to sa God kung siya yung aalay kasi hindi siya buo, hindi siya kumpleto. So, ginawa nila pinakawalan na lang siya. So, pagdating niya dun sa kaharian niya tuwang-tuwa siya siyempre nagkaroon ng piyesta, nakalaya siya and then na-realize niya yung sinabi nung kanyang minister, "Whatever happens, happens for good." So, pinakawalan niya ngayon yung kanyang minister, binalik niya sa dating puwesto at tinanong niya yung minister niya, sabi niya, "Tama yung parang na-realize ko na tama yung sinabi mo na whatever happens, happens for good kasi hindi ako namatay, hindi ako pinatay kasi nga naputol yung daliri ko." Sabi niya, tinanong niya ngayon yung minister, sabi niya, "Ikaw, eh, ilang buwan kang nakakulong, ano naman ang kabutihan na nangyari sa'yo nung pinakulong kita? Dahil nga sabi mo whatever happens, happens for good. Kung ano man yung nangyayari, ang kalalabasan nito nung pangyayari na yun ay mabuti." Kasi ano nangyari sabi niya, "Dahil kinulong mo ko, hindi ako nakasama doon sa paghahunting mo. Kasi ako yung kanang kamay mo. So, kung hindi ako nakakulong, malamang kasama kita kahit saan ka pumunta. So, kung naligaw ka, magkasama tayong dalawa. At kung kasama mo ako that time, ikaw hindi ka mapapatay kasi nga putol yung daliri mo, hindi ka kumpleto, malamang ako yung papatayin kasi kumpleto yung katawan ko." So, isa sa pinakamagandang kwento na may kinalaman sa pinagdadaanan natin araw-araw, 'di ba? Na minsan akala natin hirap na hirap tayo sa buhay 'no, wala tayong makain, um, baon tayo sa utang, di natin alam kung anong mangyayari bukas kasi nakatingin lang tayo doon sa pangyayari na kung saan nahihirapan tayo. Hindi natin tinitingnan yung kabutihan na nangyayari din sa atin araw-araw. Hindi natin nakikita yung kagandahan ng sitwasyon or ng environment or ng nature 'pag pinag-uusapan natin yung struggle natin or challenges na pinagdadaanan natin araw-araw. Hindi natin nakikita yung reason bakit hirap tayo sa pera ngayon, bakit, hirap ang buhay natin ngayon, hindi natin nakikita yun kasi nga nakatutok tayo palagi doon sa pagdurusa, nakatutok tayo palagi doon sa sakit, sa pain, sa pinagdadaanan nating kahirapan at hindi tayo tumitingin doon sa pagdating ng kinabukasan buhay pa rin tayo. Hindi tayo tumitingin doon sa may mga tao pa ring naniniwala sa atin, may mga tao pa ring bilib sa atin. Minsan
'Pag masyado tayong nakatingin sa negative side ng buhay natin, mas lalo nating hinihila yung sarili natin palalim. 'Pag tumitingin naman tayo sa positive side ng buhay natin, inaangat natin yung sarili natin at binibigyan natin ng halaga yung buhay na meron tayo. So, I hope sa kung ano man yung pinagdadaanan niyo ngayon, kung ano man yung struggle sa buhay niyo ngayon, I hope, hindi mo ito tinitignan bilang katapusan na ng buhay na meron ka. Hindi mo ito tinitignan na parang malas kang tao ka. Tandaan niyo ha, sabi nga nila bilog ang mundo, 'di ba? Natatandaan ko yung kantang, Gulong ng Palad 'no, nasa taas ka, nasa ibabaw. Ang pinakaimportante sa araw-araw, we appreciate everything in our life. Kung wala kang sakit ngayon, appreciate mo 'yun. Dahil may mga tao ngayon na naghihingalo sa ospital. Kung hindi kumpleto ang pamilya mo ngayon, dahil yung iba feeling mo hindi ka na nila pinapasyalan or napabayaan ka na, appreciate mo din kasi may mga tao din na naaalala ka. May mga tao din na nami-miss ka. Sa mga oras na 'to, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain, appreciate mo din. Kasi kahit na wala kang makain ngayon, buhay ka pa. Pero may mga taong patay na sa gutom. May mga taong hirap na sa buhay araw-araw. At 'pag ikaw gumising sa umaga, masuwerte ka, appreciate mo. Kasi may mga taong hindi na nagigising kinabukasan. Yung mga tao na may pangarap, may gagawin kinabukasan, ngayong araw patay na sila. Pero meron silang plano bukas, nga lang hindi na sila inabot ng bukas. Pero ikaw, inabot ka ng kinabukasan. Enjoy your life. Tandaan mo, ang mundo natin ay punong-puno ng kulay. Our life is not about black and white. Punong-puno ng kulay. Tingnan mo rin yung ibang kulay ng buhay na meron. Okay? Whatever happens, happens for good.